Tabi-tabi po. Makikiraan po. Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng Aliguyon University of the Philippines Folklorist Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folklore Radio sa DZUP 1602 Kasali Ka. Regular na sumasahimpapawid tuwing ikalawa at ikaapat ng Biyernes ng buwan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at mapapakinggan din sa audio live stream sa dzup.org. Magandang araw mga ka-folklore. Narito po tayo para sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio. Ako po ang inyong lingkod, Arman Mangilinan, Reps ng UP Paaralan ng Paggawa at mga Ugnayan sa Industriya o UP Soler, ang inyong ka-folklore at kasali ngayong episode. Samahan niyo ako sa isang napapanahong paksa para sa ating episode na pinamagatang Kababaihan sa Pananampalatayang Pilipino. Okay, so ngayong Marso kasi ay ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Kababaihan, isang panahon ng pagkilala sa mga ambag, karanasan at papel ng kababaihan sa ating lipunan. Kasabay nito, papalapit na rin ang panahon ng Semana Santa o yung Holy Week, isang mahalagang yugto sa espiritual na buhay ng maraming Kristiyanong Pilipino. Gayon din ang Ramadan sa mga kapatid nating Muslim. Kaya magandang pagkakataon ito mga ka-folklore upang pagnilayan at pag-usapan kung paano nakaugnay ang kababaihan sa pananampalataya sa ating kultura. Ngunit bago tayo magsimula, nais din naming magbigay ng isang munting pasintabi. Tabi-tabi po, ang pag-uusap tungkol sa relihiyon at espiritualidad ay isang sensitibong paksa para sa marami. So iba-iba ang pinagmulan, karanasan at yung ating paniniwala. Ang layunin ng kwentuhan o ang huntahan natin ngayon ay hindi upang magbigay ng katiyakan o humusga sa anumang paniniwala, kundi upang magbukas ng espasyo para sa pag-unawa, pagninilay at pagtalakay mula sa perspektiba ng kultura at araling Pilipino. Hindi rin po namin inaangkin na kami ay mga eksperto na kayang lutasin ang mga suliranin o malalalim na tanong tungkol sa relihiyon, pananampalataya o sa papel ng kababaihan sa ating lipunan. Sa halip, inaanyayahan namin kayong samahan kami sa isang bukas na pag-uusap, isang kwentuhang folklore tungkol sa mga aral, karanasan, paniniwala at tradisyon na bumubuo sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya naman, samahan niyo kami mga ka-folklore at tuklasin ang aral, kwento, pananaw at practice tungkol sa kababaihan sa pananampalatayang Pilipino. Yan. Ngayon, ipapakilala po natin yung ating mga panauhin para sa araw na ito. Una, makakasama po natin si Paul Mark Andres na paham ng Islamikong Pag-aaral mula Institute of Islamic Studies ng UP Diliman. Sa larangan ng teolohiya, siya ay nagtapos ng Masters in Applied Theology na may espesyalisasyon sa Religious Education at Certificate in Teaching Religious Education sa Pamantasan de La Salle sa Maynila. Nakumpleto niya rin ang 45 units ng PhD in Applied Theology sa parehong pamantasan. Bukod dito, nakapag-aral din siya ng paunang antas ng wikang Arabe sa Sahi Al-Jami Institute at ng Advanced Christian Spirituality sa Fordham University sa New York. Sa kasalukuyan, siya rin ay napili bilang isang scholar sa Princeton Theological Seminary sa Estados Unidos. Sa aspeto naman ng buhay espiritual, si Paul Mark Andres ay kasapi rin ng Third Order ng Augustinian Order. So ito mga ka-folklore, ang unang tagapagsalita natin si Paul Andres. Hi Paul!
Magandang araw sa inyong lahat, no? At sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, no? Nawa maging makabuluhan ang ating usapan sa araw na ito. Ayan, maraming salamat, Paul. Ah, sa mga narinig natin na profile no ni Paul ay excited na tayo. Excited na rin ako sa ating talakayan. At narito bilang ating pangalawang tagapagsalita si Ginoong Angelo P. Porciuncula, no, na nagtapos naman ng Bachelor of Arts in Social Studies sa College of Education ng UP Diliman at ng Master of Arts in Philippine Studies sa Socio-Cultural Studies mula sa Asian Center ng UP Diliman din. Ang kanyang thesis masterado ay may pamagat na Passion Show, kwentong buhay ng mga baklang kamarero. Medyo na ako ay interesado dito sa na mabasa ito na tumatalakay sa ugnayan ng relihiyon, kultura at identidad ng kontekstong Pilipino. So sa kasalukuyan, siya ay graduate school coordinator at guro sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Meron din siyang interes at ilang pananaliksik na kaugnay sa mga paksang religion, Philippine culture at gender studies. Eto na mga ka-folklore, batiin natin si Jello Porciuncula. Hi Sir Jello. Magandang hapon, Sir Arman. Magandang hapon sa aking mga kapwa panawin. At syempre magandang hapon mga ka-folklore. Si Sir Jello at din si Paul no ay mga kapwa Tagalog no. Tama ba Sir Jello sa Valenzuela tapos si Paul naman Yes. ay Maynila, lumaki naman sa Opo. Maynila. Yan, okay. So dahil tayo ay mga taga Maynila, syempre magbubukas tayo no. Bukod sa dalawa nating resource speakers ay sasamahan naman ako ng isa ring ka-folklore no? Si Rose Buen Consejo mula sa Cebu. Yan, mula pa yan sa Cebu. Talagang nasa Cebu siya ngayon. Pero madalas ay nandito rin siya sa Maynila. Siya ay nagtapos ng BA Psychology at Master in Education in Social Studies. Ang kanyang master thesis ay pinamagatang ang kasaysayan sa mga ngalan ng kadalanan sa dakbayan, a proposed historical reference based on Cebu City street name. So napaka-interesting din ang topic na yan. Bukod sa kanyang pag-aaral, siya rin ay namamahala ng isang maliit na craft shop at mga at gaya nga ng kanyang tagline no na your everyday auntie na maraming junakis, maraming anak. Tunay na ang kanyang danas na makapagbibigay ng ibang flavor, pananaw, perspektiba sa usapin ng kababaihan, pamilya at komunidad. So ayan, i-welcome na natin mga ka-folklore si Rose Buen Consejo. Hello Rose! Salamat Arman, salamat Folklore Radio. Maayong buntag, maayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao at UP Diliman. Sabi nga, ako si Rose, galing ako sa Cebu. Sabi nila, ang cradle of Christianity. So, yung first baptized woman ay sabi nila si Hara Humamay na naging Queen Juana pagkatapos ng pag-convert niya to Christianity. So, dahil po dyan, paumanhin sa yung tigas ng accent ko. Pero moving on, excited na ako matuto sa diskusyon ngayong hapon. Maraming salamat, Rose. Maraming salamat, Rose, kay Paul at kay Sir Jello. No? Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ang Aliguyon no? At ako rin sa inyo. Kung di nyo natatanong, kami po ay mga magkakaklase bilang mga kasalukuyang graduadong mag-aaral ng PhD in Philippine Studies ng Tri-College ng UP Diliman. So nais po naming batiin din ang aming mga kaklase sa PS. Hello! At syempre kaway-kaway po sa ina ng Aliguyon at aming mahal na profesor sa PS 302, Professor Mary Jane Rodriguez Tatel. Hello po, Doc. Magandang araw po sa inyo. Okay, so muli ngayon sa episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio, pag-uusapan natin ang kababaihan sa pananampalatayang Pilipino. At sa line-up ng mga panauhin natin, no, bukod sa, sabi ko nga, napaka-exciting
Alam ko na pagdating sa usaping pananampalataya, medyo ang ilan sa atin, parang medyo boring, no? Parang ganon ang dating. Pero ito ay napaka-interesting na topic, no? Sana ay maging masustansya, mabigyan namin kayo ng mas masustansya, mabunga, no, na huntahan para sa umagang ito. Yan, simulan na natin. No, maganda siguro na mag-level off muna tayo pagdating sa usapin ng pananampalataya. Siguro ito magandang sagutin ni Paul, no? Ano ba muna yung pagkakaiba ng relihiyon sa espiritualidad? Oh, no, napakaganda nung tanong, no? Siguro pwede natin tingnan yan sa Google kasi, no? Makikita natin yung religion, ang pinaka-keyword nila lagi diyan ay sa dictionary, organized system of belief, 'di ba? Laging yung term na organized, no? Ang spirituality naman nakatuon yan lagi doon sa materialistic attempt to find happiness, ganoon. Pero gusto kong itindig, no, yung etymology, no, ng pinagmulan ng salita na pag tingnan natin yung salitang religion, nag-ugat yan sa salitang religare na sa Latin, ibig sabihin ay to bind. So sa Tagalog, ugnayan ito. So ibig sabihin, kung ugnayan ito ay ukol sa relationship. So pwede ba magkaroon ng relihiyon kahit walang konsepto ng Diyos? Yes. Ang example namin diyan sa teolohiya ay yung Buddhism, no? Non-theistic religion siya, pero relihiyon siya kasi may ugnayan. Sa Palikano, no, sa Sanskrit, ang tawag diyan sa ugnayan nila is sangha, no. Ang spirituality naman, no, ay nagmula sa salitang sperare, no. Latin din ito, na pag inugat mo yan, nakakatuwa, no, cognates yan sa salitang inspiration, no. Anong kinalaman ng inspiration sa spirituality? Kasi ito yung paghahanap natin, no, ng buhay. Ibig sabihin, it is a way, no, an attempt to find meaning in your life na non-materialistic, nakatuon to sa mga hindi nakikita, intangible. So ito yung paghahanap ng mabuti, nagbibigay buhay. Bakit mabuti? Pwede bang spirituality na masama? Hindi eh. Bakit? Ang sabi kasi sa sperare is yung sperare daw is from the root word, ano no, no, spiritus, humihinga. So yung nagbibigay ng buhay kasi dapat ibo. No, so yun yung ugat niya, no. Ang spirituality ay umuugnay, relationship, at ito din ay religion, no. So yun po yung tingin ko sa dalawa. Maraming salamat, no, Paul. Kung titignan natin, no, ugnayan, pag sinabing relihiyon, ito ay ugnayan. Tapos ang espiritualidad ay inspirasyon, paghahanap ng kabutihan, no? So Mm. ngayon sa kontekstong Pilipino, no, paano ba nag-uugnay o nauugnay at nagkakaiba ang relihiyon sa espiritualidad? Oo, napakaganda, no, kasi sasabihin ng mga Kanluranin, no, na ang relihiyon daw na konsepto ay wala pa sa Pilipinas kasi nga yung term na religion is western yan, no. So nung Mm-mm. dumating daw sila, saka lang tayo nagkaroon ng konsepto, which is I bet to disagree. Bakit? Dahil yung katangian ng pakipag-ugnay mo sa kapwa ay nakikita na dito sa mga Pilipino nung panahon pa bagong dumating ang mga mananakop. Kung titingnan na natin, no, yung katangian na ikaw ay makipag-ugnay, yung pakikipagkapwa, katangian to ng Pilipino. At ito din yung katangian ng relihiyon, yung makipag-ugnay ka. So yung pakikipagkapwa ay isang uri ng pakipag-ugnayan at ito ay katangian ng relihiyon. So may relihiyon na ba sa Pilipinas bago dumating ang mga Banyaga? Oo, dahil nagtataglay na sila ng katangian nito. Eh paano naman yung spirituality? Nakita natin kanina sa kahulugan ng spirituality na ito yung paghahanap ng mabuti, no? Kaya nga inspirare cognates ng inspiration, 'di ba? Paghahanap ng mabuti. At yung paghahanap ng mabuti nito ay pagbabahagi din ng kabutihan, hindi lang basta hinahanap. At ito'y katangian ng bayani, no? Sa Astronesianong pagtingin, bagani. Anong katangian ng bagani? Ito yung pagbibigay ng kagandahang loob mo sa kapwa mo. At ito'y spirituality sapagkat paghahanap at pagbibigay ng kabutihan ay katangian ng bayani na nakikita din sa katangian ng spirituality. Kaya kung ano yung pagkakaiba nila, makikita natin nakatuon ng religion sa ugnayan, nakatuon ng spirituality sa paghahanap ng mabuti, at ang lahat ng katangiang ito nakikita na sa kultura at pilosopiyang Pilipino. So yun po yung tingin ko, no? Galit na galit, no? Ibig sabihin, 'di ba, no? Parang kung titignan natin sa kontekstong Pilipino ay anong tawag dito? Parang
ang ugnayan ng relihiyon at espiritualidad ay pakikipagkapwa. Oo, napakaganda. Yes, Oo. pakipagkapwa siya. Sa makatuwid, pwede bang magkaroon ng relihiyon na mag-isa ka lang? Ang sagot ay hindi. Kasi nga, ugnay eh. Paano ka uugnay kung mag-isa ka lang? Pwede bang magkaroon ng Mm. spirituality na magkaisa ka lang? Pwede naman, pero problematic. Kasi nga, paggawa ito ng mabuti, paghanap ng mabuti. No? Kasi nagbibigay buhay, esperare, di ba? Ang weird naman nun kung ang buti-buti ko naman, ibibili ko ng iPhone yung sarili ko. So, tila baga, hindi ito tunay na sukatan ng kabutihan sapagkat nakatuon ito sa sarili mo, no? Kung titingnan natin parang narcissistic ito, no, sa kasalukuyang wika na ginagamit natin. Ngunit makikita natin ang spirituality ay isang attempt, no, na maipahayag ang kabutihan at makitang kabutihan sa iyong pamumuhay na ito ay maggaganap lamang sa pakikipagkapwa. So yun po. Salamat, Paul. Parang maganda talaga itong simula, no, bilang leveling off. Baka merong reaksyon sa ating kasama, lalo na kay Rose. Baka may tanong ka. Okay, parang bilang babae, parang yung experience ko naman, um, may pananaw ba sa lipunan na mas malalim o mas aktibong espiritualidad ng isang kasarian kaysa iba? So, for example, di ba, as a babae, yung always makikita ko yung pare, yung preacher ay lalaki. So, does it mean na mas spiritual or mas religious yung mga lalaki kaysa babae? So, yung sa pag-ugat natin, no, napakaganda ng tanong ni Rose, no, na medyo mahirap siyang sagutin. Oo, no, oo at hindi. Bakit oo at hindi, no? Kung ugatin natin yung relihiyon, no, nakita natin na ang relihiyon na inugat natin ay nakatuon sa pakipag-ugnayan, no, pakipagkapwa. At ang spirituality ay yung inspiration, no, yung inspiration na humanap ng mabuti, piliin ito. Makita natin na ang katangiang ito ay nakikita sa parehas na kasayaan. Lalaki ka man o babae, makikita sa iyo ang kakayahan mo makipag-ugnay at magbahagi ng kagandahang loob. Spirituality yon. Ngayon, mas spiritual ba ang lalaki dahil siya ay madalas na nakikita bilang leader ng mga organized religion? Ang sagot ay hindi. Dahil sila ay parehas na may kakayahang magbigay ng kabutihan. Kaya nga yung sa pre-colonial natin, makikita natin, no, ang bagani, lahat tayo bagani. Bakit? Lahat tayo may kakayahan na magbigay ng kabutihang loob. Ngunit, siyempre may mga sinisinta tayo na iisang bagani talaga na sila yung kapitapidagan dahil sila yung nagpamalas ng kagilagilalas na ang nagtatanghal nito ay ang bayan din naman, di ba? Ngayon, ganito ang sistema natin bago dumating ang mga mananakop. Kaso, dahil nagkaroon ng bagong kaisipang dala ng mga kanluranin, makikita natin na nagbago ang pagtingin. Simula sa konsepto ng bagani at ugnayan na napakaganda na may ugnayan at paghanap ng mabuti pakikipagkapwa nung dumating lalo na no nung dumating ang mga taga-kanluranin o ibang mga dayuhan, nakikita natin na nagkaroon ng disruption, no, na bago. So yung sinasabi natin ngayon na sinasabi ko ngayon na pantay ang lalaki at babae, medyo nabago ito na sa tingin ko ay magandang palawakin ito sa kasaysayang pagtingin, no, dahil nagdala sila ng sa tingin ko ay problema. Ang tawag dito ay patriarchy o patriarchal ideology, no. So yun yung sagot ko po. Magandang tanong ni Rose yan. At parang yung sagot ni Paul ay tumatawid na, no? Para doon sa ating paksa, no? Para ngayong araw. Pero bibitinin po muna namin kayo, no? Mukhang sa susunod po ay papunta na tayo sa kababaihan, yung papel ng kababaihan sa pananampalataya, sa kasaysayan, no? Papunta sa practice, no? Sa ating komunidad. At syempre, magbabalik po tayo. So mga kasali, huwag bibitiw. Ang DZUP ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. 爱你的语言 Uvitis Voyizik, あなたの言語を愛する Grado Yanga. Ohay Walabdak, Liebe deine Sprache.
amatu idioma. Noye honorel saranghe. Aimez votre langue. May naintindihan ka ba? Mahalin mo ang iyong wika, ang sagot sa pagkakaisa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Wow, girl! Ang galing mo mag-edit. Thanks ha, pinaghirapan ko to. Girl, favor naman. Pati ka ba mag-edit para sa akin? Sure. I usually charge for No. As a favor. favor. Okay lang, 'di ba? Always pay your artists. Art is their living. Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ate, halika dito, bilis! Ano ba yun, Nikki? Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal. Ay, di ba sabi ko sa'yo dati, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online? Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Tabi-tabi Folklore Radio. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka. At nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio ng Aliguyon University of the Philippines Folklorists Incorporated, hatid sa inyo ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, dito lamang sa DZUP 1602. Nagbabalik po tayo sa ating episode, Kababaihan sa Pananampalatayang Pilipino. Kanina, nagsimula tayo sa leveling off sa ugnayan at pagkakaiba ng relihiyon at espiritualidad na pinaliwanag sa atin ni Paul. Ipinaliwanag na ito ay isang ugnayan, ang relihiyon ay ugnayan, at ang espiritualidad naman ay paghahanap ng mabuti. Sa kontekstong Pilipino, araling Pilipino, pumapasok na ang pakikipagkapwa, no? Napakagandang paglapag nito, no, sa ating root, no, bilang Pilipino. At nabuksan nga ni Rose yung usapin sa kung ano ang anong kasarian ang mas relihiyoso o yung mas malalim na espiritualidad. At sabi nga ni Paul ay wala, no, patas ito. Parehong maaaring mayroon ng mas malalim na ugnayan sa relihiyon. Susugan na natin yan dahil nabanggit na natin na ang gender, no, ang kasarian. Sa tanong naman natin, ayan, kay Sir Jello, no, sa kasaysayan, no, sir, ano ang papel ng kababaihan sa espiritualidad ng komunidad sa dekolonyang Pilipinas? At paano naman nagbabago ang papel ng kababaihan pagdating sa kolonyalismo, no, sa ating bansa? Okay. Maraming salamat, Sir Arman. No? So, mga ka-folklore, alam niyo po, mahalaga yung papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa relihiyon, lalo na bago dumating sa atin ang mga mananakop. Pero pasintabi po muna dahil ang akin po mga ilalahad sa talakayang ito, no, ay mga kaalamang batid ko o humigit kumulang marami naman ang nakakabatid, lalo na yung mga nag-aaral ng kasaysayan sa Pilipinas. Marami pa at patuloy pa rin yung pag-aaral tungkol sa mga iba't ibang pananaliksik tungkol sa paksang ito. Ang mga babaylan sa Bisaya o baylan according to Hokano, no, at mga Katalona naman o Katalona sa Luzon, sa mga pag-aaral nila sa Salazar at Hokano ay mga leader panrelihiyon ng mga babae. Subalit hindi naman ito eksklusibo lamang sa kanila sapagkat may mga lalaki rin naman na gustong maging babaylan. Ito yung mga tinatawag nating bayogin, mga agi at asog sa particularly kung di ako nagkakamali sa probinsya ng Panay at iba pa, no? Kinakailangan lamang na magpasakop sila sa mga gawain ng mga babae. Mahalaga ang ginagampanan ng mga babaylan sa prekolonyal na lipunang Pilipino sapagkat nagsisilbi silang tagapamagitan, no, sa kanilang mga Diyos o mga tinatawag nating anito sa maging sa kabilang buhay sa pamamagitan ng mga ritual o maging mga personal na pangangailangan ng komunidad tulad ng halimbawa panggagamot. Maging ang mga datu ay sumasangguni din sa kanya bago ang pakikidigma o may pa pang mga gawain na nangangailangan ng interbensyon sa mga hindi nakikita para sa tagumpay o anumang mga senyales na maaaring makita sa kapaligiran.
May ilang pag-aaral din na nagsasabi na naging katuwang sila sa ilang pakikipaglaban, no? May mga accounts na sinasabi na maging ang mga babaylan ay nakikipaglaban din para sa ano no sa mga ah, ah, sinaunang kaayusang pre-colonial na panlipunan. Pagpasok ng mga mananakop, nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihang pinuno ng relihiyon. Panahon ito ng pagpapanatili at pagbabago. Ang mga kababaihan sa pagpapakilala ng bagong relihiyon ay waring naging submissive at dahil sa kanilang pagpapabinyag at nagpasakop sila sa Katolisismo dahil ito raw yung nararapat sundin alinsunod sa kautusan. Siyempre, malaking salik dito yung istruktura noon ng lipunan dahil nga may mga mananakop na dumating sa bansa, particular sa pagsasanib at pananaig ng impluensyang Espanyol sa lipunang Pilipino noong mga panahong iyon. Dahil sa katuroang ito, at sinusunod ng simbahang Katolika, naging modelo marahil ng mga babae noon ang mga santa, particularly si Maria, si Santa Maria. Pasintabi pong muli, no? Ang akin pong mga binabanggit ay batay lamang sa mga pagkakaalam ko sa Luzon at sa Visayas. At muli batay lamang ito rin sa aking nabasa, mga nalaman at sa punto lamang po ng karanasan at obserbasyon sa Simbahang Katolika. Marahil ang ating kasamang si Sir Paul mamaya ay may mga ibabahagi naman sa punto ng Mindanao. May mga babaeng naging madre, subalit karaniwang galing sa mayamang angkan, halos hindi pinapayagan ng mga Indio. Maliban sa kaso na na nagpabago sa pagtingin ito at kalakarang ito si Mother Ignacia del Espiritu Santo, no, na ang roots ay mula sa hari ng mga Indio. Gayun din, sila ang mga naging ermana, mga katuwang ng simbahan na galing sa mga nakakaangat na antas, mga katuwang sa kapistahan, pag-aalaga ng mga imahen, pamumuno at pamumuna sa mga kapistahan, nubina at mga padasal. May mga nabuong samahan at gawain na intended lamang talaga sa mga babae. Tulad sa amin sa Valenzuela, may tinatawag kaming Ihas de Maria na matagal na ring taon na umiiral, no? At sa hali naman ng mga pangkaraniwan, no, naging pangkaraniwan din silang tagasunod ng simbahan. Subalit sa kabila nito, mayroong mga tumaliwas sa mga ganitong klase ng kalakaran na naging produkto ng mga pag-aaklas. Ilan lamang dito, for example, ay yung nakabuo ng mga sariling pananampalataya, tulad halimbawa nung makikita natin sa Bundok Banahaw, no, yung Ciudad Mistica de Dios, samahan ng tatlong persona solo Diyos, o maging ang Iglesia Filipina Independiente na pawang pinapayagan nila ang mga kababaihan na maging leader ng kanilang mga samahan. Sa kaso naman ng pagdating ng mga Amerikano at Hapon, wala akong masyadong matanda ang significant na mga pagbabago. Maliban sa pakiramdam ko ay impact ng mga Thomasites, no, dahil sa pagtuturo. So naging tagapagturo din ang mga babae sa aspekto ng relihiyon. Subalit alam din natin na lalong kalulus ang kalagayan naman ng kababaihan pagdating ng mga Hapon, no, sa ating bansa. Pero meron din namang mga naging katuwang pagdating sa panggagamot, no, lalo na sa mga sugatan sa digmaan. Malaki rin ang alam nating naging pagbabago sa pagpasok ng Second Vatican Council. Nakita natin ang epekto nito hanggang sa kasalukuyang panahon. No? Nakita ang mas malawak na oportunidad para sa mga babae sa paglahok sa mga gawain ng simbahan na hindi lamang basta submissive at tagasunod. Siguro magandang halimbawa dito yung EDSA People Power, no, na pinangunahan mismo ng mga madring matatapang. May ilang mga madre rin na may feministang pagtingin, tagapagtaguyod ng usaping pangkababaihan, maging sa pagsusulat at mga aktibong pakikipaglaban tulad ni Sister Mary Jan Manansan. No. At bukod pa rito, lumalawak din yung sakop ng partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan, hindi lamang bilang suporta, kung hindi pagiging leader din, no, sa iba't ibang mga gawain pangsimbahan. So yun yung medyo familiar ako, Sir Arman. Maraming salamat. Salamat, Sir Jello. Nabanggit mo kanina na baka may maibahagi din si Paul pagdating naman sa sa Mindanao o sa mga Muslim. Ay, hello po, no. Ito ay ano din, no, tabi-tabi po, no, pasintabi. Dahil hindi din po ako expert. Pero syempre may alam tayo at nababasa sa mga kasaysayan na baka makapagbukas ng puwang para mapag-usapan, no. Siguro yung madadagdag ko lang po, no, dahil nakita natin dumating ang kanluran, no, ang Kristyanismo sa Pilipinas ng 1521. Sa tingin ko yung dala nila, no, kasi may dala na silang patriarchal na na ideolohiya.
sa tingin ko may mas nauna pa din, no? Diyan, yun ang Islam, no? Kasi kung makikita natin ng Islam, ito ay may revelasyon din na nagtataglay din ng medyo patriarchal, no? Kung susundin natin yung ano, no, yung pamantayan at pagkakahulugan ng patriarchal ng kanluranin, medyo papasok to sa pamantayan nung Islam, no? Na ito'y complex. Bakit siya naging complex? Kasi sa Mindanao makikita natin na ang Islam ay patriarchal, pero may kulturang hindi. Kasi halimbawa makikita natin sa Sulu, yung nagkikisa, no, yung kisa ay nagbabahagi ng kanilang ano, no, kasaysayan, mga aral pangbayan, no. At ang isa madalas, no, at laging pinipili na nagpapasa ng kaalaman ng kisa ay babae. At ganun din yung nakita ko doon sa mga honor ng Maranao, no? Yung mga nakaka-memorize at nagpe-perform ng darangin, no? Nakikita ko din na babae din ang pinipili nito, no? Na nakikita ko na habang ang siguro Luzon, Visayas, nakatuon na sila sa relihiyosong pagpasok ng pagmamadre, no? Siguro ng mga babae, ito yung participation nila sa relihiyon. Siguro sa Mindanao kakaiba dahil ito nagiging protector sila ng tinatawag nating kultura, kaalaman at pananampalataya. Magugulat nga ako doon yung minsan naghihele ng ano yung ano no, yung isang Muslima no, naghihele siya ng anak niya, ang kinakanta niya ay ano, hindi lang lalabay ng katulad sa atin dito sa Maynila. Ang kinakanta at inaawit niya religious no at ano historical. So, ibig sabihin, they are the protector of the culture, yung babae, at they are also the guardian. So, yun yung tingin kong kakaiba sa, ano, no, sa Mindanao. Even the Maguindanao, no, there's a dayunday na tinatawag, no. Ito yung umaawit sila pagka may ininika. Nika, ibig sabihin kasal. Makita din natin na babae madalas ang nagpe-perform nito. At ito ay mga kaalaman ng bayan na ipapahayag sa pamagitan ng chant o awit. So ito po yung sa tingin kong kakaibang characteristic naman ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, no? Salamat, Paul. At talagang nakikita pa rin natin, no, sa pagtawid ng panahon, iba't iba man ng relihiyon, pinaniniwalaan, no? At syempre ang area o lokasyon, nagkakaroon talaga ng isang malaking role o ugnayan, no? Ang kababaihan, no? Pagdating sa pananampalataya. Rose, baka meron kang reaksyon, tanong, no? Lalo na dito sa naibahagi ng ating mga speakers. Siguro yung tanong ko, parang may connection din sa unang tanong ko. Pero this time, kasi nabanggit kanina ni Jello na may ugnayan sa komunidad na ang Babaylan at Dato. So parang sino ba ang mas makapangyarihan o maimpluwensya sa kanilang dalawa? Okay, maraming salamat, Rose, 'no. Medyo mabuti na obserbahan mo 'yan kasi nga pareho makapangyarihan, eh, 'di ba? Parehong kabilang sa pre-colonial na lipunan na mataas ang antas, 'no. Pero sa pag-aanalisa ko tsaka sa tingin ko, 'no, aking opinyon batay sa papel na ginagampanan nila at binahagi ko kanina, 'no, walang nakahihigit kasi nagiging katuwang nila yung isa't isa. Binanggit ko nga kanina, 'di ba, maging ang datu ay humihingi ng tawag dito, ng mga payo mula sa mga babaylan, 'no. Parang ang pinunong politikal ay lalaki at ang pinunong panrelihiyon naman ay o espiritual ay ang mga babae. Na pagka sinuri mo, 'no, sa kalagayan natin noon, waring din naman talaga nagiging usapin kung sino ba yung nagpe-perform sa ilang mga gawain. Sa tingin ko wala naman talaga, they go hand in hand yung dalawang iyon. Maraming salamat dyan, Sir Jello. Sige, ngayon naman, dahil naimapa natin, no, yung sa kasaysayan, ang kahalagaan ng kababaihan, no, sa relihiyon, espiritualidad. Ngayon naman magbahagi tayo. Ano ba yung meron, no, sa ating tanging komunidad o yung nalalaman natin sa alam nating komunidad o kung meron man tayo ibang relihiyon, no? Ano ba yung pwede niyong maibahagi na ugnayan, no, o sa practice, no, ugnayan ng kababaihan sa practice ng relihiyon o espiritualidad sa inyong community o komunidad? Siguro una tanungin natin si Sir Jello. Okay.
Siguro ang maibabahagi ko dito kasi kalapit lang naming bayan 'no, malapit lang sa amin yung lugar mismo ng Ubando. Siguro mas medyo familiar tayo do'n especially sa mga may mga nagnanais tumihiling ng anak. Lalo na yung kanilang Ubando Fertility Dance. Halos kasi sikat din ng ng transaksyon. Malaki yung papel ng kababaihan doon dahil binanggit na rin kanina dito ng mga culture bearers sila yung tagapagtaguyod ng kultura. Halimbawa, kasi meron sila ang pagsasayaw na yun ay ritual. So, kadalasan mga kababaihan ang naatasan na makapagturo hanggang sa mga susunod na henerasyon ng paano yung tamang paraan ng pagsasayaw dito. No? 3 araw kasi yung kapistahan doon. No? So, pagka kay San Pascual, ibig sabihin no, namimintuho ka para magkaroon ka ng kasintahan, o kaya kabiyak o asawa. Kay Santa Clara naman kung nais mong magkaroon ng anak. At para naman sa Birhen ng Salambaw, yung 3 araw no, ay para sa mabuting kabuhayan. Halimbawa noon, syempre trabaho, negosyo, masaganang ani sa bukid o palaisdahan. Pero eto maikli-maikli lang to, no? Ibabahagi lang po ako sa inyo na may kinalaman pa rin sa espiritualidad. Batay ito doon sa pag-aaral ni Father Albert Aleo o si Paring Bert na tubong ubando din na ito yung pinanggalingan ng kanyang ideya no na may tinatawag tayong total spirituality na may pinag-uusapan na may 4 daw itong dimensyon batay sa spirituality na obserbahan niya at nakita niya sa kulturang Pilipino. Halimbawa, spirituality of the body. Sa ubando sumasayaw, manifestasyon nito na dapat may kasamang action. No, halimbawa, mga pilgrims mula sa ibang mga lugar, kinakailangan mong maglakbay para humiling ka. So, kumikilos ang katawan. Mas nagiging epektibo daw ang paghiling kung merong kasamang pagkilos at paggalaw. Yung spirituality of the many, I think may kaugnayan sa binabanggit kanina about the idea mismo ng spirituality. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. The more the merrier, mas effective. Mas epektibo kapag maraming nagdadasal at humihiling, pagka may posisyon, mga pasyam kapag nagdadasal para sa mga kaluluwa. Ayon nga mismo kay Paring Bert, no, we do not go to heaven alone. Lagi tayo iniisip natin na may kasama tayo. Ganon din spirituality of celebration kasi napaka-festive ng mga rituals natin. Kahit na nga dapat itinuturing mo siyang malungkot. Halimbawa, Semana Santa, pagka may mga inaalagang poon, nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak. No? So, nagiging festive siya, nagiging reunion siya ng pamilya. At pinakahuli, na I think kitang-kita rin sa atin yung spirituality of negotiation. Ibig sabihin nakikipagtawaran tayo sa Diyos, 'di ba? Na para ipagkaloob sa atin yung nais natin na makamit mula sa kanya na kapalit, ito yung gagawin ko. So ideya ng tinatawag nating panate. Sa lahat ng mga panata, no. So lahat ng mga ito, makikita natin bahagi ng mga karanasang ito ang mga babae. Yun po. Maraming salamat. O nga, yung nabanggit na tungkol sa ubando, no? Yung paghingi ng mapapangasawa, tapos yung paghingi ng anak, tapos yung masaganang ani, lahat din ito, kahit yung masaganang ani, ay naka-refer din siya sa kababaihan kasi fertility. No, Yes. talagang maganda yung kanyang maganda yung naibigay ni Sir Jello. Sige, punta naman tayo kay Paul. Ayan, no, medyo na-explain ko pala kanina, nauna na, no, yung sa Mindanao. No? Kung makikita natin na siguro madadagdag ko lang, no, siguro ngayon kasi Ramadan, may tinatawag na iftar, no? Yung iftar yung pagbe-break ng fast, no? Paggabi na, no? So, hindi naman lahat, pero majority na nagde-decide dyan na kakainin, nagpe-prepare niyan, babae. So, sa practice ng spiritual journey mo bilang Muslim, may role yung babae, no, na tumutulong siya, no. Hindi naman required na siya mag-prepare, pero alam mo yon yung kagandahang loob na ibahagi yung kanyang no, kakayahan na tulungan yung pamilya niya, napakaganda nun. At marami ding uso na iftar, nagpapakain ka kahit kanino, no. At madalas na nagluluto niyang babae. Dito naman sa Manila, no, napansin ko, may ganong kamuka na practice, no, ng pagpapakain iftar sa mga kapatid nating Katoliko, no. Ano yon yung caridad. Sa amin din kasi may caridad, no? Ito yung nagpapakain ka, lalo mahal na araw, na nakakatuwa to, no? Dahil sa amin, dito sa Las Piñas, Parañaque, no? Pag nagpakaridad, nagiging parang to, no? Ang competition ng pasarapan ng luto ng pagkain, na ang nakapansin-pansin dito ay hindi lang dahil mas mahal yung pagkain mo, mas pipilahan, hindi. Ito ay nagpapakita ng tradisyon na ipinasa sa'yo kung nagawa mo ng tama yung paraan ng pagluluto nung nanay mo na pinamana din sa'yo yung pagluluto. So, isa yun, no, yung mga pakaridad na pakain na nakikita ko na babae ang madalas dito, no? At hindi to basta lang, no? Basta pagluluto. Dahil dito, nag-o-organize yung buong barangay
na-organize sila at naiiwasan yung mga hindi magagandang puntahin, no? Nagiging busy yung barangay kasi namin at kesa gumawa ka ng masama, no, or mag-idle ka, tatawagin ka niya ng mga nanay mo, mga kapitbahay niyo na tumulong ka dito. So na-organize nila yung community na napakaganda dahil ito yung pagbabahagi ng kagandahang loob na nakikita natin na katangian ng spirituality. No, hindi siya pwedeng isa lang eh. Dapat ihahayag Mm. mo siya sa kapwa mo. No, so yun yung nakikita kong magandang katangian siguro nung nasa lugar ko ngayon. Yun po. Oh, tama na Paul. Susugan ko lang din kasi dahil practice din yan sa amin sa Malabon. Pero para nakikita ko yan sa community lang namin, no, doon sa aming street. No, yun nga yung pakaridad o yung karidad. Katulad din sa inyo, no, mga dito naman sa amin, talagang yung matriarkal ng pamilya. Yun sila yung naghahanda at nag-uusap-usap yan kung sino yung maghahanda ng ganito. Dapat hindi pare-pareho ang ipapamigay nila sa kapitbahay. At ito rin ay katulad nga ng sabi ni Sir Jello, no, ito ay ano na, no, debosyon, ito ay panata na ginagawa at isinasalin yan hanggang doon sa nanay ko, hanggang doon sa ate ko, sa mga tita ko ay naisalin yan, no? At sa palagi ko hindi lang to ano, no, ugnayan ng kompetisyon. Ito ay ugnayan ng komunidad, no, na mahalaga, no, sa ating relihiyon o yung pakikipagkapwa din. Siyempre, kung merong Luzon, Mindanao, dapat makapagbahagi din si Rose ng kanyang kwento sa Cebu. Sige, Rose. Okay, so parang medyo weird yung question kasi parang na-center yung babae sa yung role ng babae sa mga festivities and rituals ng simbahan. And matagal akong nag-iisip kasi parang ano pala yung role ng babae. So iba kasi na parang sabi nga ang babae sa spirituality or sa religion parang napaka-connected namin sa gano'n na parang hindi namin namalayan na yung ginagawa na pala namin is parang it's for keeping or as a culture, sabi nga ni Paul, as a culture bearer ng religion or ng spirituality. So I think pag sinabi ni mong Cebu, ang unang papasok sa isip niyo is yung sinulog. So napaka, 'di ba, parang napaka safe space ng sinulog for any gender. So may sa choreography doon talaga bibida yung mga sabihin ko na mga bayot or mga bakla or LGBT, and then performers naman male, female, whatever. Pero yung kasi mga may sinasabi kayo binabanggit about pagkain, and then na remember ko na may personal experience ako kasi yung auntie ko nagki-cater siya sa isang contingent ng contestant ng sinulog. So parang I think it's probably 60 to 100 participants. May crew pa, yung mga makeup and all. So napakaraming papakainin. And hindi lang yan isang meal kasi for example, yung contingent, darating sila, like hindi naman on that day lang, so gabi pa or days before, darating na sila sa venue para mag-practice and all. So papakainin yan, breakfast, snacks, lunch, dinner, and all. So parang, in a way, hindi ko maano, parang hindi automatically na may role yung babae kasi parang, di ba, ang makikita ko kasi yung main character talaga as babae na nasa nagsasayaw. Pero kung pala no, may role naman pala kung naganap in sabi na in keeping the keeping the ritual or celebration. So importante kasi 'di ba, the contestants will be exposed to napakainit. So kailangan talaga nila ng nutrition. So and then ngayon kasi nag-mention kayo about yung mga Holy Week na ano rituals or natawag ba natin yung festivities kahit Holy Week, no? So, kasi parang growing up, parang laro-laro lang sa akin, pero tumutulong na pala ako na mag-prepare ng parang Last Supper na celebration, hindi naman celebration, pero Last Supper na event para sa mga pare at sa mga apostoles
sa ending ng procession. So pupunta yung mga pare at saka apostoles sa bahay ng lola ko. So parang laro-laro lang na tumutulong ako sa lola ko. And then ngayon, sabi ko nga, kasi nawala na yun. Parang sabi ko, wala na akong connection sa Holy Week. Pero naalala ko na yung second stay, kasi sa subdivision namin, parang every Holy Week, every Friday ng Holy Week, may Station of the Cross na gagawin. So parang ako yung second station dito sa amin. So I think siguro pag kasi sa babae, parang automatic na sa amin, hindi na namin naiisip na may role kami or parang, di ba, parang hindi mo na siya, so yun yung ang parang ano ko, donation ko sa sa spiritual and sa inyong pananampalatayang community. Pilipino. Oo, sa inyong community. Ayan, mga kasali at ka-folklore, narinig ninyo yung papel, no, ng kababaihan, ugnayan ng relihiyon at espiritualidad sa kanya-kanya naming komunidad. Alam kong nakakabitin, kaya magbabalik pa po kami para sa paglalagom na ng ating episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio na pinamagatang Kababaihan sa Pananampalatayang Pilipino. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ano ba yan? Mga Pilipino talaga, di marunong sumunod oh. Ang daming basura sa daan. Pinoy talaga kung san-san lang nagtatapon. Hay nako, Pinoy talaga oh. Singit ng singit. Bakit nga ba ginagamit ang mga salitang ito para bigyan ng masamang kulay ang pagiging Pilipino? Bigyan nating halaga ang salitang Pilipino. Bahagi ito ng pangangalaga sa ating pagkatao. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence? You're nothing special. Do everyone a favor. And shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate. A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka. Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora? Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya? Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso? Sus, ano naman kinalaman natin dun? Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis. Ano? Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Tabi-Tabi Folklore Radio. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka. At nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio sa paksang Kababaihan sa Pananampalatayang Pilipino. Hatid po ito sa inyo ng Aliguyon University of the Philippines Folklorists Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura. Dito lamang yan sa DCUP 1602. Ako po muli si Arman. Tampok ang ating mga panauhing sila Paul, Jello at Rose at nagbabalik po kami para sa huling bahagi ng ating episode. Pero ang dami pa nating gusto sanang pag-usapan, kaya lang talagang limitado lang, no, ang ating oras. At alam kong maraming maaari maging batis itong ating huntahan, no. So napag-usapan natin ang ugnayan at pagkakaiba ng relihiyon
at espiritualidad. Mula dito, minapa natin ang papel ng kababaihan sa ugnayan ng pananampalataya sa kasaysayan ng Pilipinas. At nagbahagi na rin ng kanya-kanyang karanasan kung saan may mga mahalagang bahagi ang kababaihan sa ugnayan ng pananampalataya sa ating mga komunidad. At nakapagbigay tayo mula Luzon, Visayas, Mindanao. O sabihin natin Katagalugan, Visayas, no? At meron din sa mga Muslim o mga kapatid natin sa Muslim, no? Bilang panghuli, no? Nais natin sanang marinig ang ating mga tagapagsalita, no, ng kanilang aral ng kasaysayan na nais ninyong iparating sa ating mga ka-folklore. Unahin natin si Sir Jello. Maraming salamat, no, Sir Arman. Napakaganda nung ating paksa ngayong hapong ito. Pero sa kabuuan, no, ng pag-aaral, nakita ko naman na sa pagdaan ng panahon, pagdaan ng ating kasaysayan, makikita natin na andun ang diwa ng kababaihan. Nag-iiba-iba lamang ito ng mukha kung paano nila na ipapakita yung kanilang kontribusyon. Pero pagka sinuma natin, tinignan natin mabuti, makikita natin napakahalaga nila. Maari lamang nagkakaroon ng pagkukumpara, pero kung wala ang mga babae sa takbo ng ating kasaysayan, hindi tayo magiging ganap na lipunang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jello. Sundan na naman natin si Paul. Ayun, no, siguro lagi kong ipapaalala na anumang tradisyon ka, relihiyon na kinabibilangan o paniniwala, lagi tayong umugat dun sa kahulugan ng relihiyon at spirituality, no, na ang relihiyon ay pag-uugnay sa kapwa mo, at kung ito ay nakakasiya ng pakipagkapwa mo, na ugnayan mo sa kapwa mo, baka ito ay extremism, no? So baka kailangan mo mag-check. At yung spirituality, para masabi mo na mabuti ito, dapat ito ay nakikita din ng kapwa mo. Hindi pwedeng mabuti ka lang sa sarili mo, no? At ito yung mga katangian na sa tingin ko, lalaki ka man, babae ka, bakla, tomboy, mahirap ka man o mayaman ka, sa lahat ng estrata, lahat tayo ay tinatawag maging bayani, no? Bagani. Na yung taong nagpapakita ng kagandahang loob sa kapwa at nakikipagkapwa. So sana po ay nakatulong man lang maikling mensaheng ito. Salamat po. Maraming salamat, Paul. Maraming salamat sa inyo ni Sir Jello, no, sa inyong kaalaman na ibinahagi. At syempre, punta naman tayo kay Rose. Ano ba yung aral, no, na iyong siguro tumimo sa iyo, no, dito sa talakayan natin na nais mong ibahagi? Okay, so parang bilang nag-iisang babae sa diskusyon, parang in a way parang na-pressure ako kung ano yung sasabihin ko, kasi in a way parang I need to represent the women, pero hindi yun, parang this is a personal. So parang coming to a discussion nga na puro lalaki, parang maraming tanong ang nasa isip ko, parang hindi may iwasan na may ano kaya ang sasabihin ng mga lalaki tungkol sa mga babae. Pero ang diskusyon ay napakagandang validation sa halaga ng papel ng babae sa pananampalatayang Pilipino, sa pamamagitan ng pagbakas sa pinagmula ng kababaihan mula sa mga babaylan na nagsisilbing tagapamagitan sa kalikasan at sangkatauhan hanggang sa kanilang kasulukuyang papel bilang pundasyon ng mga ritual sa institusyonal na relihiyon, na ipakita sa diskusyon natin na nanatiling lakas at kakayahan ng babae. Gayunpaman, inilantad din ng kasaysayan ang disenfranchisement ng kababaihan sa ilalim ng mga relihiyon. Nagbubunga ito ng isang critical na tanong, ang pagnilayan kung ang ating mga kasalukuyang espasyo ng pananampalataya ay nagsisilbi nga bang instrumento ng paglaya para sa kababaihan. Sa huli, ang diskusyon ay magandang paalaala na nasa kamay ng kababaihan ang kapangyarihang hubugin ang mga espiritual na kapaligiran na tunay na nagtataguyod sa kanilang kapakanan at kalayaan. So iyon yun ang parang reflection ko sa... Napakalalim ng iyong take, Oo nga. Rose. Mas Tagalog pa si Rose sa mga Tagalog. Oo nga. Maraming salamat. Malaki ang pasasalamat ko na parang in this discussion na highlight yung babae. In a way, parang oo nga, no, ang laki pala ng role ng mga babae, kasi minsan hindi mo na iniisip na may role pala yung babae. And then it's coming from mga
lalaki so thank you. Char. Maraming salamat din, Rose. At muli, no, maraming salamat sa ating mga bisita ngayong episode. Napakayaman at alam kong nakakabitin, pero alam kong, sabi ko nga, marami pang magiging batis, sangang usapan ang maaari nating maging huntahan sa mga susunod na episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio. So Paul, Jello at Rose, maraming salamat. Daghang salamat, no, sa inyo. So mga kasali at mga ka-folklore, mabuti rin na mapagnilayan natin ito. Tila bumabalik tayo sa isang mahalagang punto sa ating kasaysayan, ang ugnayan ng pamumuno at pananampalataya sa komunidad. Kung noon ay magkasama ang datu, ang babaylan sa paggabay sa pamayanan, isa sa pamamahala, no, isa sa espiritual na ugnayan, na nakikita pa rin natin ang diwa ng mga gampaning ito patuloy, no, na nabubuhay. Pero may mga pagkakataon na nagpapalit din sila, lalo na sa panahon ngayon. Hanggang ngayon, mahalagang bahagi ng ugnayan ng komunidad at pananampalataya ang mga kababaihan bilang mga tagapangalaga ng tradisyon, tagapagdala ng paniniwala at tagapag-ugnay ng pamayanan sa pananampalataya. Tabi-tabi lang po, wala po kaming mas pinatitingkad na kasarian dito ha. Lahat ay mahalaga sa ugnayan ng pamayanan. Babae, lalaki o kabilang ka man sa LGBTQ+, no? At marahil dito natin makikita yung buong ikot, no, o yung cycle ng kwentuhan natin ngayon sa episode. Mula sa babaylan ng mga nakaraan hanggang sa mga kababaihan sa ating mga komunidad, sa simbahan o kapistahan ngayon na nanatiling mahalaga ang kanilang papel sa paghubog, pagpapanatili, pagtutuloy ng pananampalataya sa ating pamayanan, sa ating lipunan. Alay po namin ito, mga ka-folklore, sa mga nanay, lola, ate, girlfriend, tita, teacher, maestra, ma'am, ale, ate girl, no? At sa mga kababaihan sa bawat tahanan at komunidad. Lalo na ngayong buwan ng kababaihan. Mabuhay kayo, bulaklak para sa inyo, no? Hanggang sa susunod nating huntahan at pagpapadaloy ng kultura, paniniwala at kaalaman sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Handog ng Aliguyon University of the Philippines Folklorist Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura dito lang sa DZUP. O sabay-sabay tayo mga ka-folklore sapagkat lahat ng bagay folklore. Yes, so maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.